The third way we need to respond when being persecuted is to be sound in mind. Ang ikatlong paagi sa ang pagmamahal ng kailangan ko, sundihan ang hindi maguna-una ng pangit tayo, kundi magpatuloy ayaw maguna-una, sumalat sa pag-upo at ikatag sa Diyos ang pag-usapan. So being sound in mind does not happen automatically. Ang pagpatuloy sa ayaw maguna-una, hindi it requires effort so as to keep our senses and to think clearly and to stand firm in the faith. Ini na kinahanglan mga manikamo ang klaro ang pangunahuna ng magkaroon ng lingkod sa pag-upo. And the Apostle Paul wrote about this in 2 Timothy chapter 4 and verse 5, which we will read. Isulat ni Pablo bahit niini sa ikaduhang Timoteo 4:5 atong basaon. Apan ikaw, tukti ang maayong pangunahuna sa talang-talang, nautay sa mga kalistanan, padayon sa mga maayong balita, at kinahanglan o paningkamot sa atong bahin. But when we endure hardship and stay busy in the ministry, a sound mind will help us to keep our balance when facing dangers. Apan sa dihang kalahutay ta sa mga kalistanan o pagpiling politik sa ministeryo, ang maayong pangunahuna ang tabang nato ng mahimong balanse at pagpag sa kapilipinan. And a sound mind will help us to remember that nothing